Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa biyaya ng karagatan sila umaasa. Tulingan, imelda at iba't ibang klase ng yamang dagat. Ito ang Navotas Fishport Complex, ang sinasabing pinakamalaking bagsakan ng isda dito sa Luzon at pangatlo naman sa buong Asya. Sa laki at lawak ng lugar na ito, ano-anong mga kwento ang nakaangkla rito? Sa tuwing magtatakip silim, hindi mahulugan ang karayom sa dami ng tao ang Navotas Fishport Complex. Kanya-kanyang diskarte upang kumita ng pera. Dito ko napansin ang umpukan ng mga taong nagbubulungan. Ito ang sistema sa Fishport. Maaaring tumawad ang mga namamakyaw ng mga bagong bagsak na isda sa bulong. Pinapangunahan ang bulungan ng tagapagpatawad o trader. Isa sa mga big-time na tagapagpatawad dito, si Jimmy De Los Santos, 30 taon nang nagnenegosyo rito. Nakita raw niya kung paano sumabay sa kumpas ng panahon ang Navotas Fishport Complex. Hindi actually Navotas pa yan eh. It came from Manila, Bangkusay. Sa Bangkusay, doon nagbababa ang mga isda. Nagkaroon ng reclamation, 69-70. Nagkaroon din ng doon ang ngayon nalipat yon. Kung susukatin, kasing lawak daw ng Mall of Asia ang Fishport. Ito ang Market 1, ang bagsakan ng isda mula sa mga malalaking fishing boats na galing sa dagat. Yung Market 1, ang nagbababa ang isda dito from 6 o'clock up to 3 in the morning or 4 in the morning. Iba pa ang Market 2 at Market 3 na nasa loob din ng complex. Ngayon, ang nagbababa sa Market 1, mga fishing boat, yung malalaki. Doon naman sa Market 2, inland, trucking. Sa Market 3, yung mga bangkang maliliit. May laman pa ba ta? Wala na. Okay. 4 na barko ang pagmamay-ari ni Mang Jimmy at dito galing ang mga isdang kinakalakal niya. Para raw kumita, dapat magaling ka raw sa pakikipagbulungan. Dito sa Navotas Fishport, nagsisimula ang bulungan ng mga bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Nakikita nyo, nakahilera na tong banye-banyerang mga isda. Kuya, handa na ba to para sa bulungan maya-maya? Okay na? Inihahanda na lang. At kakausapin natin
si Boss Jimmy. Third generation siya na trader o nagpapatawad. Tuturuan niya tayo makipagbulungan. Boss! Ay. Boss Jimmy, Welcome. kamusta po? Thank you. Turo ni Mang Jimmy, 3 klase ng tao ang mga bumubulong. Ang namamakyaw, ang nagbebenta ng mga isda sa loob ng fishport, at ang mga biyahero na dinadala sa probinsya ang mga paninda. Paano ba yung bulungan na yan? Talagang bubulong ako gano'n? Yes, yung bidder o yung namamakyaw, bubulong sa'yo. Ikaw naman ang nagpapabid, yung tinatawag na tagapagpatawad, bubulong sa'yo lahat. And the highest bidder, ikaw lang nakakalam. Bibigay mo doon sa highest bidder. Aba, so ako ngayon, hindi ako yung bubulong, ako yung tagapagpatawad. Yes. Pakita ko sa'yo, Cheryl. Sige po. Ha? Tawad. Sobra namang Wala mga na? bulong yun. Wala akong marinig. Pero, ha? Nagdadagdag sila. Kasi pag alam mo dapat ang presyo, bumaba, dagdagin mo. Pero kung tama na, bigay mo na. Komplikado pala ang bulungan. Talas ng memorya at bilis ng mata ang kailangan. Dahil kung hindi, mauubusan ka ng isda. Pwedeng isulat ko na lang. Pasisilip. Pasisilip yung bidding. Kasi hindi ko matatandaan yung bulungan. Ganon pa. True experience, you can learn. Paalala ni Mang Jimmy, bawal ding isulat ang mga tawad at baka makita ng ibang namamakyaw. Okay? Hindi ko lubos maisip kung paano natatandaan ni Mang Jimmy ang lahat ng bumubulong sa kanya. Nagdagdag ka? Ano yung ginamit nyo ngayon? Chinese. Chinese? Yeah. Anong sabi? Sino-shortcut nila, Sadi. Sadi. Oo, dahil 3,200 yan. Sait, 3,100. Pero para raw mas mapadali ang sistema, Chinese numbers, characters, at maging pangalan ng candy ang gamit nilang code sa bulungan. Kasi ganito, Cheryl eh. Pag nalaman ang presyo, hindi ka na makapagpapatong. At alam mo na, paano kung ngayon buhay, walang patong na. May winner na ako! Okay, turo mo. Ayan, okay. Ha? Kung mataas daw kasi ang presyo sa bulungan, siguradong apektado tayong mamimili sa palengke. Kasi kayo ang nag... Kasi umuuna ako. Ah, Ito, ate! Tapos sasama malalim na ang gabi nang matapos ang bulungan. ayos eh. Ubos ang 1,000 banyera ng isda ni Mang Jimmy. At siguradong bawing-bawi ang puhunan niya. Kung sa bulungan matinding memorya ang kailangan para kumita, nakababali naman ng likod ang trabaho ng mga batilyo. Ang taga-ayos at tagahila ng mga banyerang umaapaw ng isda papunta sa truck o jeep ng mga namamakyaw. Lumahan po yan. Nakilala ko si Tatay Joel na bumibili ng isda. Wala siyang batilyo noong gabing mag-angkat siya ng paninda. Tigisa tayo! Oh, sige po, ma'am. Kaya tinulungan ko si Tatay Joel upang mapabilis ang kanyang trabaho. Nakatatlong banyera ka ngayon ng isda. Opo. Na halo-halo ng tulingan. Ano pa ulit? Galunggong at lumahan. saka, ha? Lumahan. Lumahan. Nakakalito dahil yung kulay niya, Opo, yung halos parehas. itsura niya halos pareho, pero makikita mo may bilog, yun yung galunggong, yung malaki, Tulingan. ito yung tulingan, at saka yung medyo palapad. Diba? Tulingan. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, namanhid na agad ang aking mga binti.
Paano na lang kaya sila na araw-araw itong ginagawa? Hindi ba kayo nagkakarayuma dito? Ang Hindi lamig naman na po, nitong ma'am. tubig, oh. Talagang nakababad na yung kamay nyo. Kailangan pala mabilis ka dito. Kung hindi, mabibilasa yung isda mo. Naninigas na yung mga kamay. Daliri ko. Ititinda pa namin to. Masakit sa balakang, ano? Balakang, binti, kamay. Lahat na. Lahat. Ganito, araw-araw. Hindi biro, ang trabahong ito. Aray. Ma'am, tinik na. Pag di sanay at medyo hindi pa sanay yung kamay mo, matitinig ka, susugat ka rin. Nangalay na si ma'am. Iwanan ako pag Hindi wala na kita akong iiwan. katulong. Hindi ako titigil. Paano naman? Walang iwanan. Babay na yung mga small na isda. 3,450. Ang halaga dyan. Sa 4 na oras na pagbubuhat at paghihila ng mga banyera, 300 piso lang ang kinikita ng mga batilyo. Mahigit 100,000 metric tons ng isda o 2 milyong banyera ang ibinabagsak sa Navotas Fishport taon-taon. Kasado na raw ang kita ng mga batilyo rito dahil ang mga banyerang kanilang hinihila dadalhin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Masakit man sa katawan, kailangan nilang kumayod ng 4 na oras kada gabi. Pang-13 banyera na ito. Ito yung pang-14, pero nasa 30 banyera ang kailangan natin isakay ngayon. Pagkatapos nito, ibabiyahe na patungong silang Cavite. Okay.